Tinanaw na lang ni Sofia ang kanyang anak at best friend na papaalis na para sumakay sa kotse. Siya na may naghanda na para sa kanyang online course. Nag-enjoy si Sofia sa kanyang klase online dahil may mga kaklase din siya at mga bagong nakilala. Kahit medyo nahihirapan siya na matagal nakaupo dahil minsan gumagalaw ang kanyang baby. Pag nakatayo naman siya, hirap siyang maglakad dahil bumigat din ang kanyang tiyan. Nang mapatingin siya sa family picture nila sa sala, naluha siya dahil naalala niya na naman si Adrian na hindi na sila makilala at maalala. Patuloy lang lumala ang kanyang mata, sobrang kirot ng kanyang puso. Kaya naupo na lang siya para pakalmahin ang kanyang sarili at uminom muna siya ng tubig. Hanggang kailan kaya magiging ganito ang kanilang sitwasyon? Hindi na ba talaga sila maalala ng kanilang padre di pamilya? Hindi na ba mabubuo ang kanilang pamilya? Nakakaawa ang kanilang pangalawang baby dahil hindi nito makikilala. Napatigil na lang siya sa pagdadrama dahil may nag-doorbell. Agad siyang lumabas para pagbuksan ito, si Attorney Aragones pala. Hi Sofia, pasensya na sa abala. Bungad ni Attorney Aragones. Hello po, Attorney Aragones. Pasok po kayo. Dala ko ngayon ang mga resume ng mga aplikante. Magtatawag tayo at gusto ko ikaw ang pumili na magiging bago mong mga empleyado. Nakangiting saan ni Attorney. Okay po, tara, sa sala na lang po tayo. Mauna na po kayo doon. Maganda lang po ako merienda natin, Attorney. Magiliw na sabi ni Sofia at nagtungo na sa kanilang kusina. Lumapit naman si Attorney Aragones para dalhin ang pitcher ng juice at cookies na ihanda ni Sofia. Habang nagmemerienda, namili na siya ng mga tatawagin para sa interview. Tinawagan naman ni Attorney Aragones ang mga napili ni Sofia. Ilang sandali pa, bigla na namang may nag-doorbell. Lalabasin sana ni Sofia pero agad tumayo si Attorney Aragones at siya nang nagpunta sa labas. Hi, can I talk to Sofia? Bungad na saad ni Dr. Leandro. Why? We're busy. Iritadong sabi ni Attorney. None of your business, mister. Supladong sabi ni Leandro. No, it's my business because I'm her guardian while her husband is not around. Mariing sagot ni Attorney Aragones. Okay, I like Sofia. Nakangising sagot ni Dr. Leandro. Nahihibang ka na ba, ha? Sofia is married to Adrian, so stop courting her. Galit na saad ni Attorney Aragones. I don't care. Diba? Kinalimutan niya ng pamilya niya. I'm willing to be Sofia's partner. Seryosong sagot ni Dr. Leandro. Hindi ni Adrian kinalimutan ng pamilya niya. May retrograde amnesia siya. Babalik din ang mga alaala niya. Mayabang nasabi ni Attorney at sinamaan ng tingin si Dr. Leandro. Mapang-asar namang tumawa si Dr. Leandro, pero kahit anong inis ni Attorney Aragones, hindi niya ito pinatulan. Nasa ganong sitwasyon sila na nakalapit na si Sofia, pero di na lamang sila nagpahalata. Kamusta ka naman, Sofia? Ang baby summer malikot ba? Malambing na tanong ni Dr. Leandro. Ayos lang kami, Dr. Leandro. Medyo namimigat na pag maglalakad ako pero kaya naman. Magalang na sagot ni Sofia sa doktor. Feeling tatay ka? Magharap ka ng asawahin mo, hindi yung asawa ng best friend ko. Inis na sabi ni Attorney Aragones kay Dr. Leandro na sinaman mo rin ang tingin ng doktor. Inggit ka lang, Attorney. Mapang-asar na sabi ng doktor. Tara na, Sofia, let's go to your coffee shop. Masama ang hangin dito, baka kumapano ka. Malalagot ako kay Adrian. Pahanging sabi ni Attorney Aragones at tinilang kamay ni Sofia papuntang coffee shop nila. Napalingon na lang si Sofia kay Dr. Leandro pero natatwa lang itong sumunod sa kanila ni Attorney Aragones at kinindatan pa siya ng gwapong doktor. Nailang si Sofia kaya't nagmadali na lang siyang naglakad pupunta sa kanyang coffee shop. Umupo sila Sofia at Attorney Aragones malapit sa counter. Si Dr. Leandro naman umupo sa tabi ng lamesa nila at umorder to ng kape. Maya-maya pa dumating na din si Elena na nanggaling sa paghatid kay Xander. Binati naman sila ng dalaga. Hello, Beshi. Attorney Aragones and Dr. Leandro. Magiliw na bati ni Elena. Hi. Bati ni Attorney Aragones at gumiti kay Elena. Hello, Elena. Bati din ni Dr. Leandro at nagbigay beso kay Elena. Beshi, salamat sa pagkatid kay Xander. Masaya ang sabi ni Sofia. Wala yun. Masaya ako ulit ang magsusundo sa kanya mamaya, ha? At may mga interviewin kayo ni Attorney Aragones. Pagpresenta ulit ni Elena. Hala, Beshi, baka nakakaabalan na kami sa'yo, saad ni Sofia. Ano ka ba? Nahiya ka pa sa akin eh. Natatawang sabi ni Elena.
Ako na lang magsusundo kay Xander. Na-miss ko na rin ang anak kong yun eh. Pagkabalik naman dito ni Sofia, pasyal tayo sa mall. Treat ko kayo. Pagpipresenta ni Doc Leandro at pag-aaya na din sa mga ito. Hindi kasi ako pwede, Dr. Leandro eh. May appointment kasi ako sa OB-GYN mamaya. Follow-up check-up ko. Pagtanggi ni Sofia, dahil kailangan niyang puntahan ang kanyang OB-GYN. Sasamahan na lang kita, gusto mo ba? Mahirap sa'yo mag-commute, giit pa ng doktor. Sige, pwede naman kung di nakakaabala sa'yo. Nakangiting sagot ni Sofia. No, Adrian will get mad. Pag malaman niyang nagpapasama ka kay Dr. Leandro, pagsabat ni Attorney Aragones. Magalit man siya, wala siya dito, na dapat nag-aalaga kay Sofia at sa mga anak nila. Ako, malaya akong gawin ang mga pag-aalaga na pwede kong ibigay sa kanila. Mariing sagot ni Leandro. Hindi rin magandang tingnan, Dr. Leandro, na kayong sasama kay Sofia dahil may asawa si Sofia. Ako na lang sasama sa kanya. Tapos si Attorney Aragones na lang magsusundo kay Xander. Kayo naman, Dr. Leandro, bantayan nyo na lang muna ang coffee shop. Suggestion ni Elena para di na mag-away ang dalawa. Okay, sige. Tapos sabay na tayong mag-dinner sa bahay. Maraming salamat sa inyo kasi kahit wala ang asawa ko, nandito kayo para tulungan at alagaan kami ng mga anak ko. Naluluha na sabi ni Sofia at yumakap sa best friend niya. Ano ka ba? Naku, napaka-emotional ni Buntis. Magagalit sa amin si Adrian kapag pinabayaan ka namin. Kaya kami muna ang gagawa ng dapat ay sa asawa mo. Pabirong sambit ni Elena at nagtawanan na lang sila maliban kay Dr. Leandro. Dumating na ang mga aplikante nila at inumpisa na ni Sofia at Attorney Aragones na interviewin ng mga ito. Samantalang si Elena at Dr. Leandro ay nagkwentuhan lang habang napapalingon sa kanilang minsan. Nang matapos ang interview, tumayo na si Sofia at inihanda ng kanyang mga gamit para sa pagpunta sa kanyang follow-up check-up. Hinintay naman siya ni Elena sa labas ng kanilang bahay. Si Attorney Aragones naman nauna na para sunduin si Xander. Bes, mag-park lang ako ha. Dito ka na bumaba sa entrance. Wika ni Elena sa kanya. Okay, sige Elena. Hintayin kita sa lobby. Sagot ni Sofia at nauna nang bumaba ng sasakyan. Habang naghihintay, napatitig na lang siya sa lalaking dumaan sa kanyang harapan na naka-wheelchair. Paghinto sa elevator, niyakap to ni Cassandra at tinagka ng mga labi ni Adrian. Nilingon siya ni Cassandra at nag-smile pa sa kanya. Inawakan din ito ang kamay ng kanyang asawa. Gumanti naman ang halik si Adrian. Nilingon din siya nito pero napayuko na lang si Sofia at tumalikod na lamang sa gawin ng mga ito. Naabutan siya ni Elena sa ganong sitwasyon. Nakita din ng kanyang best friend ng dahilan ng kanyang pagkaluha. Huwag mo na lang silang pansinin, Beshi. Isipin mo na lang walang maalala si Adrian. Ikaw pa rin ang legal niyang asawa. Paalala ni Elena sa kanya. Bahala siya. Basta ang mahalaga na lang sa akin ang mga anak namin. Malungkot na sagot ni Sofia at nagtungo na sila sa kanyang OB-GYN. Yan po, mommy, ang face ni baby mo. Turo ng doktor. Ang cute naman ng anak ko at malikot pala talaga siya kaya minsan nahihirapan at nabibigatan ako. Wika ni Sofia. Kaya dapat di ka masyado magpagod, Beshi. Ang likot nga ni Summer. Lalo tuloy nakaka-excite ang kanyang paglabas. Masayang saan ni Elena. Tama, at lalong iwasan mong stress at magbuhat ng mabibigat, utos ng doktor. Opo, doktora, susundin ko po ang payo ninyo, sagot ni Sofia. Ito pala ang mga reseta ng vitamins niyong mag-ina at mga dapat mong kainin, saad ng doktor at inabot ang reseta ni Sofia. Bili na natin mamaya, Beshi, bago tayo umuwi. Nang nasa exit na si Sofia, papunta na sila ng parking lot nang dumating si Dr. Leandro. Sofia, kamusta ang check-up mo? Kamusta si baby Summer natin? Masayang tanong ng doktor. Okay naman, Dr. Leandro. Bakit nandito kayo? Sagot ni Sofia. Naiinip na kasi ako at gusto ko sana makita ang baby natin. Pabirong sabi ng doktor. Nagbibiroan sila nang dumating sila Cassandra at Adrian. Wala pa rin pakialam ang kanyang asawa sa kanya. Nagulat siya nang hawakan ng doktor ang kanyang tiyan at alalayan siya sa paglalakad. Ang laki na ng baby girl natin. Nakaka-excite ang paglabas niya, Sofia. Malambing na sabi ni Dr. Leandro. Sobrang nagulat si Sofia sa inako ng doktor. Napalingon siya sa kanyang asawa at kay Cassandra. Nakangiti si Cassandra pero si Adrian ang lilisik ang mga mata, lalo nang haplusin siya ni Dr. Leandro. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya pero umiwas pa rin siya sa doktor dahil naiilang siya sa inaakto nito.
Na magkatapat sila sa mga ito, nagsalita si Cassandra. Ano ba yan, Leandro? Para kang wala nang makikilalang iba sa inaakto mo. Ganyan ka na ba kadesperadong magkaroon ng asawa at anak, ha? Maraming dalaga dyan, kesa sa babaeng yan na may anak na. Sinasayang mong kagwapuhan mo kakahabol sa kanya. Insultong sabi ni Cassandra sa dating ex-boyfriend. Mas gugustuhin ko pang mahalin ang iniwan ng iba kesa sa yung sinuka ko na at walang kasing sama ang ugali. Napakalayo ni Sofia sa'yo maganda ka lang pero bulok yatang pagkatao mo. Pang-iinsulto din ni Dr. Leandro kay Cassandra. Stop that. Let's go, Cassandra. Tanging sambit ni Adrian. Nagpipigil na ring mapatulan ng doktor dahil sa selos. Di nakasagot si Cassandra at tumalikod na lamang at sumakay na sa kanilang sasakyan. Napatulala na lang si Sofia at si Elena sa batuhan ng masasakit na salita ng dating magkasintahan. Nasa coffee shop si Sofia, pinagmamasdan niyang ultrasound ng kanyang anak. Kita ng mukha nito at kahawig siya ni Adrian. Sayang anak, walang daddy Adrian mo para makita ka ngayon. Napakaganda mo, baby princess. Bulong ni Sofia sa kanyang anak habang hinahaplos ang kanyang malaki ng tiyan. Sofia, ang aga mo naman, bungad na bati ni Attorney Aragones. Good morning din po, attorney. Pinagmamasdan ko lang ultrasound ng anak mo na si Summer. Kita na kasi ang mukha niya Tingnan mo po, oh. Pagbumalaki ang saad ni Sofia at iniabot sa attorney ang ultrasound ng kanyang anak. Oo nga, no? Ang cute naman ng baby na to. Kaya ang daming excited sa paglabas ng anak niyo Saad ni Attorney Aragones. Salamat. Kaya nga lahat tayo masaya at excited sa paglabas niya. Pero nalulungkot din ako para sa kanya dahil hindi na siya kilala at maalala ni Adrian. Malungkot na sabi ni Sofia na hindi napigilang maluha. Huwag ka nang mag-alala. Bago lumabas si baby Summer ninyo, maaayos din ang lahat. Pagpapalakas ng loob ni Attorney Aragones kay Sofia. Sana nga po, attorney. Hindi kami tuluyan makalimutan ni Adrian. Hanggang ngayon, di ko pa rin masagot si Xander kapag nagtatanong siya tungkol sa kanyang daddy Adrian. Saad ni Sofia na malungkot ang mata. Matalino si Xander. Alam ko, maunawaan niyang lahat pagdating ng araw. Wika ni attorney. Oo nga pala, kamusta naman ang online class mo? Nahihirapan ka ba? Tanong ni attorney at seryoso ang titig kay Sofia. Ayos naman po, attorney. Kayang-kaya naman po. Nakangiting sagot nito. Mabuti naman. Galingan mo lang at lagi kang magagaling mag-hire ng mga tao mo, ha? Masisipag lahat ng mga bago mong empleyado. Pagbati ni attorney. Salamat po. Masipag at mabait po kasi ako kaya minamana din ng mga empleyado ko. Pabirong sabi ni Sofia at nagkatawanan sila. Sofia, pwede ko bang mahiram tong ultrasound ng baby Summer? Gusto kong pakita kay Adrian baka sakaling maalala niyang anak niya. Paliwanag ni Attorney Aragones. Okay, sige po, attorney. Pakiingatan na lang po. Nakangiting sabi ni Sofia. Sige, salamat. Mauna na akong umalis. Galingan mo lang palagi. Paalam na ng attorney at naunang umalis sa coffee shop ni Sofia. Pinagmasdan na lang ni Sofia si attorney habang palabas na. Nagmadali na rin siyang naghanda para sa kanyang online class. Tinawagan ni Attorney Aragones si Adrian. Hello pare, napatawag ka? Sagot ni Adrian sa kabilang linya. May surprise ako sa iyo, Adrian. Papunta na ako dyan. Masiglang sabi ni Elmer. Sige, hihintayin kita. Bilisan mo na. Excited na tuloy akong malaman ang surprise mo. Natatawang sagot ni Adrian at binaba ng kanyang cellphone dahil dumating si Cassandra. Hi babe, how's your day? Kamusta naman ang pakiramdam mo? Maarteng tanong ni Cassandra at yumakap kay Adrian ng mahigpit. Humalik sa mga labi nito. Okay naman babe pero malungkot dahil lalong lumala ang pagkirot ng mga tuhod ko. Kunwaring malungkot na sabi ni Adrian. Kailangan, kayanin mo babe. Ayoko naman ikasal ang isang lumpo at mawawalan ka na ng halaga kahit gaano ka pa kagwapo. Ines na ni Cassandra, humaba ang nguso. Baka parusa ko na to sa mga nagawa ko sa'yo. Pagdadrama pa ni Adrian sa kunwaring kasintahan. Basta, ayokong ikasal tayo na ganyan ang sitwasyon mo. Galit na sabi ni Cassandra at umupo ng naka-4. Sorry, pero gagawin kong lahat. Hahanap ako ng magagaling na therapist. Kunwaring pag-amo nito kay Cassandra. Sige babe, hahanap tayo ng magagaling na therapist para muli kang makalakad at para mapabilis ang pagpapakasal at pag-merge ng mga kumpanya nila daddy. Seryosong saad ni Cassandra at ngumiti na matamis kay Adrian.
Niyakap naman na mahigpit ni Adrian si Cassandra na tipong gusto niya ng saktan. Sa isip niya napakawalang puso ng babaeng ito. Pinagsisihan talaga niya na naging karelasyon niya ito noon. Paano kung di na talaga siya makakalakad? Iiwan din pala siya nito at pera lang talaga ang habol nito sa kanya. Gusto lang din itong mag-merge ang kanilang mga kumpanya. Mabuti na lang talaga at ipinangalan niya sa kanyang asawa at anak ang kanyang mga shares. Naabutan sila ni Attorney Aragones sa ganong sitwasyon na magkayakap ni Cassandra. Tumikim ang kanyang matalik na kaibigan kaya agad na siyang bumitaw sa kunwaring nobya. Pasensya na sa abala, saad ni Attorney. O pare, ang bilis niyo naman, pagbati niya rito. Hi Cassandra, pwede ko ba makausap ang aking kliyente? May importante lamang kaming pag-uusapan. Paalam nito sa nobya ni Adrian. Hindi ba pwedeng nandito ako at kano ba ka-importante yan? Pagtataray na sabi ni Cassandra. Hindi medyo private. Pasensya ka na ha? Sagot ni Attorney Aragones at lumapit na kay Adrian para itulak ang wheelchair nito papunta sa opisina ng kanyang kaibigan. Tatawagan kita mamaya, babe ha? Kausapin ko lang tong si Attorney Aragones. Kunwaring paalam ni Adrian kay Cassandra. Natatawa naman si Attorney Aragones at kunwari ding nasusuka at mahina silang nagtawanan ng kanyang best friend. Ang galing mo na talagang umarte, Adrian. Kahit ako mapapaniwala mo. Natatawang pang-asa ni Attorney Aragones sa kaibigan. Agad namang nilak ang pinto ni Attorney Aragones para walang makapasok at makakarinig ng pag-uusap nila ni Adrian. Tumayo mula sa wheelchair si Adrian at naupo sa kanyang swivel chair. Nakakapagod din pala talagang maghapong nakaupo sa wheelchair. Ramdam ko talaga na wala akong halaga. Napailing lang na sabi niya. Oo nga, ginusto mo yan kaya magtiis ka, Adrian. Pang-asar pa rin Attorney Aragones at nagkatawanan na lamang sila. Ano ba yung sasabihin mo sa akin at mas mukhang masaya ka pa sa akin ha? Nagtatakang tanong ni Adrian. May sorpresa ako sa'yo at sigurado matutuwa ka pare. Excited na sagot nito. Ano nga ba yun? Binibitin mo pa ako Nauna pa yung tawa mo bago kwento Napipiko na natatawang sabi ni Adrian. Binuksan naman ni Attorney Aragones ang briefcase niya at nilabas ang isang frame pero hindi narawan ang nakalagay kundi ang ultrasound ng baby nila ni Sofia na si Baby Summer. Iniaabot niya ito sa kanyang best friend. Nagtataka namang kinuha ni Adrian ang frame at tinignan to. Alam niya, ultrasound yon ng baby. Pero naluha siya na mabasa ang pangalan ng kanyang asawa na nakalagay sa papel. Sofia Monteverde ang nakalagay na pangalan ng ina. Ito ba ang ultrasound ng Baby Summer namin? Kita na ang kanyang mukha at kamukha ko. Ang gandang bata. Mag-anim na buwan pala siya pare. Wika ni Adrian na naluluha pa sa sobrang tuwa na nakita niya ang ultrasound ng kanyang anak. Oo nga yun din ang sabi ni Sofia. Kamukha mo pa rin ang pangalawang anak ninyo, saad ni Attorney Aragones. Kamusta naman ang asawa ko pare? Tanong ni Adrian. Nalulungkot pa rin sa mga pangyayari dahil iniisip niyang manganganak siya na wala ka sa tabi niya at di mo na kilala ang inyong mga anak. Malungkot na sagot ni Attorney Aragones. Parang hindi ko na sila matitiis. Sana mapadali ang paghuli natin sa mga nagtraidor sa kumpanya para matapos ito at mamuhay na kami ng tahimik. Ines na sabi ni Adrian. Oo, kailangan na natin madaliin para matigil na din kakaaligid si Dr. Leandro sa asawa mo. Seryosong sabi ni Attorney Aragones. Hindi pa rin niya tinitigilan si Sofia? Galit na tanong ni Adrian. Hindi pa at mas lalo pa niya itong nililigawan. Sobra siyang nahihibang kay Sofia. Gusto niyang palitan ng pagiging ama at asawa sa pamilya mo? Mahabang sagot ni Attorney Aragones. Nahihibang na ba talaga siya? Hindi ako papayag. Balikan niya lang si Cassandra mas mabuti pa, saad ni Adrian. Pinagbasta na lamang niyang muli ang ultrasound ng kanyang anak at hinagkan iyon. Magiging okay din ang lahat, anak, wika niya sa sarili. Tuluyan na kayang mahuli ang kasamaan ni Cassandra? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.